Hello guys, kwentong auto loan experience tayo para kung nagpaplano kang kumuha ng sasakyan through bank financing, baka magamit mo tong experience ko or para magkaroon ka na din ng idea kung ano yung mga pagdadaanan mo. Bali yung naging process ko for getting this car is nasa 11 business days lang yung inabot niya, almost 2 weeks lang, and then nakuha na namin siya. Pero prior to that, siguro bago ka, ayun pa lang 11 business days na yun, yung start nun is yung application ko dun sa bank. Ang mga in-applyan ko is Security Bank, AUB, and Union Bank. And ang napili ko na pinakamagandang offer for me is yung offer ng Security Bank. Later I will tell you kung bakit siya yung napili ko. Pero before kayo mag-apply sa bangko, siguro ang maganda sa naging experience ko is contact muna ako ng agent from dealer. So ang maganda niyan, dapat sure ka na anong sasakyan yung gusto mong kunin, and then kung may kakilala ka na agent, mas maganda yung kakilala mo yung kung kaklase mo siya before or kamag-anak, mas better kasi mas madaling mag-inquire at saka pag may mga kailangan ka mabilis. So puntahan or kontakin nyo na yung mga kakilala nyong agent or punta na kayo sa mga dealers, tapos magtanong na kayo ng mga details ng sasakyan. Maganda ma-ensure nyo muna ano ba yung sasakyan talaga na gusto nyo, and then pagka sure na kayo ano yung sasakyan na gusto nyo, then hingi kayo ng quotation or sample quotation ng sasakyan, yung about sa car details na isend sa inyo doon sa, siguro pakita ko na lang ano yung sample na binigay sa akin from Toyota and Suzuki. So ganyan, dapat hingi kayo ng ganyan, dapat ready na yan, no? Nakalagay na dyan kung magkano yung discount na ibibigay sa inyo, and then ano yung mga previous warranty and so on. So yan ang dapat una nun yung is-secured. Tapos sunod dyan is yung mga requirement. Ako pala, before tayo pumunta dun sa application na part, information, details about me, employed ako, magte 10 years na sa isang company. Hindi pa naman ako nakakapag-try ng ibang company, so magte 10 years na ako dun sa company na yon. And then sa bahay naman, renting lang ako. And then yung bahay namin wala siyang sariling garahe, pero dun sa village kung saan ako umuupa, meron dong parang parking for rent na malapit lang sa amin. So ready nyo na yung mga ganung bagay, kasi yung garahe isa sa mga tinatanong yan. Nung nag-a-apply ako, kinakabahan niya ako dahil walang sariling garahe yung apartment namin. Pero yun, good thing naman, na-approve pa rin naman. So yun yung mga details ko. And then may asawa na din ako pero unemployed siya. I think kasi pagka mag-a-apply kayo, yung mga bagay na kino-consider mo, diba? Maka-approve kaya ako kasi nag-rent lang ako ng bahay, tapos wala kaming garahe. Siguro ma-advise ko, try nyo, diba? Try nyo pa din, no? Para at least alam nyo, kaysa hindi nyo sinubukan tapos magsisi kayo sa uli. So try nyo. So yun yung mga, I think dapat malaman nyo muna from me before ko ikwento yung experience ko. So yun yung mga bagay na about sa akin. So yun, another things na dapat i-ready nyo before kayo mag-apply sa bank is yung mga basic requirements. So kung katulad ko kayo na empleyado, i-ready nyo na yung COE nyo or Certificate of Employment, kung saan makikita doon yung kung ano yung role nyo, and then ano yung annual salary nyo. And check nyo na din sa mga bangko na yun ano yung minimum required na salary nila. Pwede naman kasing combine yun kung may trabaho yung asawa mo, kung married siya, tas pag pinag-combine nyo, papasok kayo dun sa required salary, okay na yun. So check nyo na lang yung mga required salary. So ang napili ko palang bangko is Security Bank, and ang minimum required salary nila is 40,000. Pero check nyo na lang din, no? Baka kasi minsan mag-base siya dun sa amount ng sasakyan na bibili nyo. And ito palang binili ko is brand new. Iba yung ano nila computation nila kapag second hand. And another requirement na kailangan nyo i-ready is yung mga IDs nyo, diba? Government IDs, company IDs. Pinakamaganda yung ID na may picture, may full name, and then may signature as well. And then yung mga latest proof of billing nyo, no? Pwede yung internet nyo. Sa akin kasi nangungupahan ako, diba? Yung mga Meralco at saka mga tubig, hindi nakapangalan sa akin yun. Good thing is yung internet service ko, yun nakapangalan sa akin.
So make sure na yung address doon is updated kung saan ka umuupa, para yun yung gagamitin mo as your proof of billing. And ano naman, more than 2 years na kami dun sa inuupahan ko. I think isa din yun sa tinitignan, no, yung tenureship mo dun sa kung umuupa ka ng bahay. So I guess yun yung mga basic requirements na i-ready mo. Kasi kung mag-apply ka tas wala ka pa nun, medyo hassle, di ba? Kunyari nag-start ka ng application tas bigla kang hanapan, matatagalan ka bago mag-respond dun sa mga inquiry nila. So i-ready nyo na mga IDs nyo, certificate of employment, and pati pala payslip, no. Kung kaya nyong download ng up to 6 months na payslip nyo, latest payslip nyo, mas better. Para sa umpisa kasi parang 2 months lang, tas minsan biglang mag-require sila ng up to 6 months. And then yung COE nyo, again, dapat nag-reflect dun yung inyong annual salary and yung inyong current position dun sa company. So ayun, ang in-applyan ko, AUB, Union Bank, and Security Bank. So iba't iba yung site nila eh. Sa Security Bank may site siya kung saan ka pwede mag-apply. Ito, paste ko na lang yung link dyan or sa description, tingnan nyo na lang. Yung AUB ko yata at saka Union Bank, via email ako nag-apply sa kanila. So may nakita akong contact, tapos nag-send lang ako ng email, and then nag-reply sila, and then nagtanong sila ng mga requirement, tapos in-attach ko lang, nag-reply din ako sa kanila. Tapos after nun, merong credit investigation or CI yata yung tawag doon. May tatawag sa inyo to verify yung mga information nyo. And ako na-experience ko sa Union Bank, ano siya eh, may pumunta sa bahay, no, may nakalimutan ko yung term, pero may pumunta sa bahay para tignan kung i-verify kung talagang doon ka nakatira, tapos kung ano yung bahay mo, tapos kung saan ka magpa-parking. So ayun, ang napansin ko lang, si Union Bank lang kasi gumawa sa akin noon. Tapos nung pagkatapos ni Union Bank, naka-receive ako ng approval na okay na, approve na yung loan application ko. As after nun, nag-approve na din si AUB at saka si Security Bank. So parang yung mga system nila connected din, no? Parang pag na-CI ka ng isang, or pag na-check ka ng isang bangko, parang nagpo-flow siya dun sa ibang bangko. Opinion ko lang yun, based on my experience, kasi after nga nung Union Bank approval, ang bilis nag-approve na din si AUB at saka si Security Bank. Pero ang napili ko si Security Bank because dun sa binigay nila sa akin computation. Di ko lang maalala kung AUB or Union Bank, kasi sa kanila kasama yung insurance. So medyo malaki din yun, di ba? Sa Security Bank kasi may option ka kung gusto mong kumuha ng insurance from the bank, or i-take mo na lang yung insurance na ino-offer ng dealer. In my case kasi sa Toyota, may kasama ng insurance yung binigay nilang quotation sa akin. So ayoko nang magdoble pa, no? Kaya best offer talaga sa akin is si Security Bank. By the way, yung kinuha kong sasakyan is Toyota Wigo 2024 na G model, yung top of the line nila. Kasi yun nga, free na yung insurance niya. And ayun, pakita ko na lang yung details nung binigay na sa akin na quotation. And kinuha ko siya sa Toyota Balintawak. Kung gusto nyo kumuha din dun sa dealer na yon, I will recommend tong kakilala ko, si AJ Pajarillo. Napakabilis ng process namin, 11 business days nga lang. So January 11, 2024, nung nag-apply ako dun sa Security Bank site nila, doon nag-provide lang ako ng mga basic information ko, pati yung information ng wife ko, and information about my employment details, yun, yung mga salary ko, position ko, tenureship ko. And sa huli, medyo madami kang pipilapan doon pati mga address mo. Sa huli, parang na-required ako mag-upload ng aking ID and payslip and proof of billing yata. Pag married ka, parang kailangan mo din ng marriage certificate. So January 11, nag-submit ako. And then January 12, ang bilis mag-respond ng Security Bank. Naka-receive na ako ng approval, na approve na daw yung aking application for auto loan. And then January 12 yata is Friday, so pinalipas ko yung weekend. January 15, naka-receive na ako na, or for PO na yung aking application. So si Security Bank, hininga niya ako ng final dealer's quotation, tapos valid ID na may complete name, date of birth, and signature, tapos latest proof of billing, and then one personal reference. Yung personal reference is someone na hindi nakatira dun sa inyo. And then company ID, provide ka front and back. And then latest COE with compensation,
at dapat ikaw ay regular employee, yung nakalagay sa requirement nila. And then tatanungin ka na din nila kung ano yung preferred branch mo to sign yung loan documents. So ako taga Bulacan kasi ako, ang napili ko is May Kawayan branch. And then ayun, January 15 nung hiningi nila sa akin yun, na i-provide ko naman kagad kasi nga na-ready ko na siya bago ako mag-apply. And papipiliin ka din pala nila kung ano yung gusto mo, kung OMA or standard. OMA is 1 month advance kung gusto mo mag 1 month advance kagad, or yung standard payment basis. So ang pinili ko is OMA. Ewan ko bakit yun ang pinili ko. So after that, January 16, nag-email ulit si Security Bank asking for my latest COE or Certificate of Employment, na again dapat may compensation na nakalagay dun. And then and after ko siya ma-provide, nakakopy kasi ako sa email. Nagkaroon pala ako ng POC or point of contact from Security Bank. So sa lahat ng communication, kinakopy niya ako dun sa email. So after ko ma-provide yung mga details na hiningi niya that day, kinontak niya na yung dealer ko, yung agent from the dealership na napili ko, and then hiningi niya yung unit details. So maganda kasi pagkakilala mo yung agent, di ba, mapapollow upan mo siya ng madali na na-submit ko na requirement ko sa bank, paki-ready na yung details ng unit. Isa pa palang kagandahan kapag may kakilala ka is mapapa-reserve mo na agad yung unit na gusto mo, di ba? Ganari, gusto mo, at tulad nito, tong Wigo na to, ang gusto namin is dilaw na kulay. Nung kinontak ko yung kaibigan ko, sabi niya may isa pa na Wigong dilaw na available. Kung gusto ko daw, i-reserve niya na sa akin. So parang ni-reserve niya na, wala naman kaming binayaran, parang siguro tinag niya lang sa sarili niya na akin na to, may client na ako na may gusto nito. So because of that, nung hiningi namin yung details, mabilis lang, nakuha niya naman kagad yung details. And then ayun, kagka nakuha na ni agent yung details ng sasakyan, mag-reply na sila ulit doon sa Security Bank to provide that details. Yung details kasi na yon is kailangan yata for para dun sa loan documents na pipirmahan mo. January 16 nung hiningi yun ng Security Bank from Toyota, pero January 17 na siya na-provide nung agent ko. I think mabilis na din yun, no? Parang 1 day lang naman yung inabot kasi may mga approval pa na nangyayari dun sa dealer. So January 17 na-send na ni dealer yung unit details sa Security Bank, and then pinrocess siya that day. January 18 na-inform ako na ready na for loan, ready na yung document for paano ba ready na to generate yung loan documents. And then sabi nila na forward na din daw nila dun sa preferred branch ko, which is May Kawayan branch. Kaso lang si May Kawayan branch, I think is ang dami nila sigurong schedule, hindi nila ako natawagan kagad. January 20 na, wala pa din akong nare-receive na call from May Kawayan Security Bank about any schedule for document signing. So nag-follow up na ako dun sa Security Bank POC ko na ganun nga, paano ba ako pwedeng mag-follow up to them para ma-schedule na yung loan document signing. Nasabi niya na baka nga madaming appointment doon, madami silang inasikaso. So ang ginawa niya, nag-recommend na lang siya sa akin ng ibang Security Bank branch, which is sa Makati. So Friday yon, January 18, ayun, hindi ko napuntahan yung Makati. So naisip ko sa Monday the next week puntahan ko. So January 20, next week, that's Monday, ayun, nag-follow up ako kung pwede pa ba ako mag-sign doon sa Makati. Sabi naman ni Security Bank POC ko na ready naman na yung document doon, pwede na daw akong pumunta doon anytime kapag available ako. So pumunta ako ng maaga kasi 9 AM yata ang bukas ng Security Bank. So 9:30 mga ganong oras nandun na ako. And maganda kasi wala pa masyadong tao, and nakapirma kaagad ako ng documents. Ang bilis ng process nila, no? So ayun, kung sakaling ganun yung maging situation nyo, check nyo din kung ano yung pinakamagandang branch na pwede nyo puntaan. In my experience, maganda yung naging experience ko dun sa Makati Security Bank kasi ang bilis talaga nila mag-process. Hindi naman loan document lang yung ginawa ko dun, nag-open din sila ng account for me kasi magiging
ang way ng payment ko is through auto debit. So yun, nag-open sila ng account ko, ATM siya na may passbook. Tapos yung bayad lang ako nung shuttle fee. So isa pa pala yung sa i-consider nyo kapag yung mga initial payment nyo is the down payment 20%, kung gusto nyo 20%, and then the shuttle fee, and then kung gusto nyo mag 1 month advance, ready nyo na yun. Natapos ko yung document that day, January 20, Monday. And then after nun, that day din receive kami ng ATD. So na-process kagad siya ni bank, tapos nagkaroon kami ng authority to deliver kagad that day na nasend naman sa dealer. Ibig sabihin kasi noon, pwede nang i-release yung sasakyan mo basta naka-receive si dealer ng ATD from the bank. Nalito yata ako, January 22 pala ako nag-sign sa Makati branch, yun yung Monday. And then doon ko din na-receive that day yung ATD or the authority to deliver. And then ayun, so kwentuhan na lang muna kami ng agent ko na okay na daw, inaayos na lang. And then January 23, sabi ng agent ko pwede na i-release. And ayun, pumunta kami doon January 23 ng bandang hapon, tapos pirma lang ng mga document naman ni dealer. And ayun na-release na namin tong sasakyan. So ano lang siya, 11 business days kung tutusin, almost 2 weeks lang, no? And yung January 22 nung na-receive na nila yung parang ATD, ni-ready na agad ni agent yung unit. Parang umaga pa lang January 23 pinayos nyo na yung tint, saka yung mga kailangan ayusin sa sasakyan. Nauwi namin to ng around 4 PM January 23. And yun ang naging experience ko with our first new car. And sobrang saya kasi sa amin maliit lang to, pero enough na kasi may baby na din ako, nahirapan na kami mag-commute minsan dahil may dala kaming stroller. But anyways, you don't need to know about that. Yun lang yung experience ko na gusto kong i-share para kung nagbabala ka, nagpaplano ka, ayun. So kung sakali na gantong sasakyan din yung gusto mo, Toyota Wigo top of the line, ang presyo nito is 729,000, that's the SRP. Ang 20% na dinaw namin dito is 141,000, mga ganun presyo, plus the LTO fee, LTO registration. So tapatak yan ng mga 152,000. Yun ang down payment mo dun sa dealer. And then sa bangko naman, mag-ready ka ng shuttle fee, and then 1 month advance kung pinili mo 1 month advance, and then yung maintaining balance mo para dun sa account mo. So roughly siguro mag-ready ka ng 200,000 kung gusto mo yung ganitong klaseng unit. Tapos estimate nyo na lang kung mas malaking unit yung gusto nyo. So 200,000 yan, enough na yan para sa initial payment ng sasakyan mo. Ang monthly amortization pala nito is 12,000 plus lang. Pero depende yan sa assessment and sa application nyo din. Today is January 27, so ginala na namin siya. And ayun, yun sana may mga na-share sana ako sa inyong details in case na nagpaplano kayong na mag-loan ng sasakyan nyo. Security Bank I highly recommend, and then Toyota Balintawak, yun, recommended siya. And then again, itong agent na to from Toyota Balintawak, pwede kayong mag-reach out to her kung gusto niyo ng quotation. Mabilis siya magbigay ng quotation, tapos talagang mabilis mag-follow up, and active yan kapag may hiningi si bank sa kanila, ang bilis na po-provide kagad nila. So yun lang, all the things that I can share for this vlog. And thank you for watching isa sa mga vlog namin dito sa Manifesting Family, kung saan i-share namin yung mga na-achieve namin sa buhay. Sobrang saya magkaroon ng sasakyan. Hindi pa rin kami makapaniwala na ayun, kahit pa paano nagkaroon na. So thank you for watching, and siguro stay tuned kayo sa iba pang vlog na i-share ko sa lahat ng mga na-experience ko. Thank you and bye bye.